Ang apat lang na Honda na bibilhin ko, marami silang ginagawang sasakyan, pero hindi lahat ay magkapareho ang itsura. At sa brand ng Honda, hindi lahat ng dalawang makina ay pareho. Sa totoo lang, hindi ko gusto karamihan sa kanila. Pumupunta na sila sa hybrid route, Turbo 3S, Turbo 4S, CVT transmission at eCVT. Ayoko sa mga yan, pero sasabihin ko kung ano gusto ko. Ibahagi ko rin ang apat na Honda na bibilhin ko. Tara, simulan na! Maikli ang buhay para sa boring na kotse. Una, gusto kong simulan sa Honda Civic. Pinagkakatiwalaan namin ang sasakyang ito. Mahal namin ang aming 2,000 at 12 Civic at maganda ang karanasan namin. Naturally aspirated, 1.8-liter torque, converter automatic. Timing chain, simple at madaling alagaan ang sasakyan. Pero paglipas ng ilang taon, gumamit na sila ng ibang drivetrain. Ngayon, lumabas na ang 1.5. Hindi ko talaga irerekomenda ang CVT transmission para sa sarili ko o sa kahit sino mang kakilala o gusto ko. Karamihan dyan ay tungkol sa dagdag maintenance at tibay. Sabi ng iba, maganda sila, laging nasa power band at drive. Pero hindi ko talaga gusto. Ibig kong sabihin, sa huli, tayo dapat ang may kontrol sa sarili nating sasakyan. Balik tayo sa mga pangunahing bagay. At yan ang malaking dahilan kung bakit, sa totoo lang, ayaw ko ng CVT transmission. Hindi maganda ang tunog nila. At kapag nasira sila, sobrang mahal ng pagpapagawa. Pero lumampas na tayo dyan. Benepisyo ng base Civic at sedan, meron silang naturally aspirated na 2-liter na 4-cylinder na makina. Bumalik na, oo, bumalik na. At hindi na ang 1.5 turbo ang pangunahing makina, kaya lumipat na sila sa 2-liter na isang panalo. Sa kasamaang palad, nilagyan nila ito ng CVT transmission at ang hybrid naman ay eCVT. Hindi ako interesado dyan. At malaking dahilan ay ang dagdag na teknolohiya ng eCVT at CVT transmissions. Kahit nagawa ito mismo ng Honda at hindi yung Jatco na basura na ginagamit ng Nissan. Honda. Mas maganda sila, pero hindi sila pareho, kaya iiwasan ko pa rin sila. Pipiliin ko ang simple at para sa Honda, iyon ang pinakamahusay. Magagaling at maaasahang makina at gearbox ang gusto natin. Alam din natin na ang 1.5-liter na 4-cylinder ay nagkaproblema sa langis at fuel dilution. Kaya palagi akong sobrang maingat at iniiwasan ko ang mga ganong klase ng sasakyan. Kung saan ako magsisimula ay sa pinakabagong base model na CB-SI. Ngayon, ang SI ay may 1.5-liter turbo 4 at nagdududa talaga ako dahil sa 1.5. Kailangan mong sundin ang tamang oil service, tamang pag-init at pagpapalamig. Mayroon itong 6-speed manual gearbox at para sa akin, mahalaga ang ako mismo ang nagpapalit ng gear. Palagi ko itong hahanapin. Isang 1.5 turbo 4 tulad sa Integra engines at may 6-speed manual. Gustong-gusto ko ang mga sasakyan na yon. At para sa presyong nagsisimula sa humigit kumulang 30,000 at $775 sa US, pangunahing ginagawa ang mga ito sa Canada at Indiana na hindi naman palaging pinakamahusay na pagpipilian. Sa kasamaang palad, bilang Honda driver at may-ari, di na tayo makakapili. Ang Toyota at Lexus, may mga sasakyang gawa pa rin sa Japan, pero ang Honda, wala na. Ganoon ang kaso lalo na sa North America dahil karamihan ng sasakyan ay gawa sa United States at Canada, kaya konti lang ang pagpipilian. Ang Civic SI ay may sporty na itsura, kadalasan may whale tail, yung maliit na palikpik sa likod. Gustong-gusto ko ang itsura nito. May sunroof. Manual gearbox ang makukuha mo, maiksi ang hagis, napakagandang kotse, 2 pinto. Talagang sporty siya. Ngayon, front-wheel drive na ito. Hindi man malakas ang makina, pero mahigit 200 kabayo ang lakas, kaya masaya itong imaneho. Maganda ang kotse at hindi rin sobra ang disenyo para sa akin. Di tulad ng Type R sa Civic, pero maganda pa rin ang itsura dahil sa maliit na pakpak at praktikal. Downside lang talaga ay yung 1.5. Ang susunod kong bibilhin na Civic ay Type R. Bakit? 315 horsepower, higit 300 pound-feet torque, 6-speed manual gearbox, 2-liter turbocharged 4-cylinder engine. Kayang mag 0 to 60 mph sa 4 hanggang 5 segundo. Sobrang bilis. Mas mabilis ito sa Nuremberg Ring kaysa karamihan sa dating supercar dahil sa limited slip differential at active suspension. May sunroof ka, maganda ang front drive wheels, at kontrolado ang torque steer. Masaya, mabilis, mabagsik ang Civic Type R. Medyo overacting lang ang itsura. Dahil may manual gearbox at mataas ang turbocharged 2, maganda talaga ang sasakyan, pero hindi maganda ang presyo nito. Lahat ng saya galing itsura,
estilo, at performance na ito ay nagkakahalaga ng $48,000 kasama ang destination fees. Ngayon, gawa rin ito sa US at Canada, kaya malinaw na yon. Sa kabila nito, panalo talaga ang Honda Civic Type R. Isa pa yan na bibilhin ko. Salamat sa lahat ng bagong miyembro na sumusuporta. Kung gusto mo ng emoji, priority sa tanong, sneak peek ng videos, o gustong suportahan ang channel, pindutin lang ang link sa ibaba. Salamat ulit sa inyong lahat. Nakakalungkot man sabihin ito dahil magaganda at maaasahan naman talaga ang mga sasakyan na yon, pero hindi ko lang talaga sila bibilhin. Ang tinutukoy natin ay ang Honda CR-V, CR-V Hybrid at HR-V, tatlong sasakyan. Kalimutan mo na, ayoko niyan. Bakit? Pwede kang kumuha ng 2-liter na okay lang, pero ipapartner ito sa CVT transmission gaya ng Honda, na di naman masama. Hindi siya tulad ni Jacko, hindi rin maganda o nakaka-inspire. Parang maingay at may tunog drum at hindi nakakakilig. Pwede mo kunin ang eCVT ng Honda at meron ding 2-liter na naturally aspirated o 1.5 turbo. Kaya yung mga makina, yung mga drivetrain ay ayos naman. Pero ulit, nandyan yung mga transmission na para sa akin, tinatanggal lahat ng saya at kasiyahan. Kaya dahil dyan, hindi ko pipiliin yung mga modelong yun. Bibilhin ko agad ang susunod na sasakyan na may 3 hanay ng upuan dahil gustong-gusto ko ito. Isa itong SUV, practical, maganda, at masasabi ko talaga na yung kalidad at pagkakagawa ng loob nito ay mas maganda pa kaysa sa kahit anong kakumpetensya nito. Para sa akin, ang Honda Pilot ay mas kahawig ng Lexus kumpara sa Toyota, pero kulang ito sa magagarang teknolohiya. Medyo old school siya, pero yung kalidad ng pagkakagawa at mga materyales ay mas maganda ang pakiramdam kumpara sa nakikita ko ngayon sa Toyota at Lexus. Maganda talaga ang Honda at yung Pilot ay may 3 hanay ng upuan. May 10-speed automatic transmission at torque converter ito. Hindi tulad ng CVT, may 3.5-liter na naturally aspirated V6 na walang turbo at maaasahan. Kailangan lang magpalit ng timing belt. 100, 120,000 milya o ganoon. Simple lang ito at 6 hanggang 8 taon bago ulitin. Hindi ito madalas gawin at napaka-maaasahan ng makina ngayon. Naging subject ito ng recall dahil sa seryosong problema sa makina. Ngayon, may maliit na batch nito na na-recall dahil sa ilang problema sa machining at sa mga crank at rod bearings at nagkaroon lang talaga ng ilang issue doon. Suriin ang HTS Safe at siguraduhin ilagay mo ang iyong VIN, ang iyong make, model at ang sasakyang interesado ka para makita kung tugma ito. Bukod doon, talagang napakaganda nila. Tapatin natin, unti-unti nang nawawala ang mga naturally aspirated V6 engine. Halos wala na rin sa Lexus. Pinalitan nila ito ng 2.4 turbo at inalis ang naturally aspirated V8. Pinalitan ng V6 turbo na nagkaproblema sa makina. Halos lahat ng industriya ay gumagamit na ng direct injection turbocharging pero simple pa rin ang Honda Pilot. 3 hanay, praktikal, halos marangya at halos kapareho ng platform ng Acura MDX pero mas mura. Isa pa, masakit man sabihin, palagi kong nagustuhan ang Honda Accord at may panahon na may saysay ito kung babalikan mo ang nakaraan. Mayroon silang V6 na makina, torque converter na automatiko, maaasahan sila, maganda at sa totoo lang, mas maganda pa ang itsura nila kaysa sa ginagawa ng Toyota noon. Habang lumilipas ang panahon, nagbabago ang mga bagay at ang mga cord. Ngayon, 2 litro na lang, 15 at lahat ay may continuously variable transmission o continuously variable transmission. Nakakalungkot talaga para sa akin, kaya hindi ko rin pinili. Bukod dito, ang bagong Prelude ay kasama na sa hindi bibilhin, hindi dahil hindi maganda. Gusto ko pa rin ang ginagawa nila. Hybrid ito na may internal combustion, pero nasa $42,000 ang presyo. Ang Honda Civic Type R ang performance machine nila. Dapat mas tumugma pa ito sa diwang yon. Alam mo yon, yung manual, yung malakas na performance, yung may dagdag na lakas, at syempre yung may limited slip at lahat ng performance features na dati nilang meron. Tinanggal na nila yon, puro hybrid tech at small 4-cylinder engines na lang ang gamit nila ngayon. Wala na rin akong interes. Tinatayang $42,000 ang MSRP. Sa totoo lang, hindi ako interesado at di rin sigurado kung may bibili niyan. Pakiramdam ko naghahanap ang mga tao ng mas kapana-panabik. Malalaman natin sa paglipas ng panahon kung magiging popular ito, pero hindi ko talaga bibilhin yan. Hulaan mo, may isa pa. Ito, siguradong ire-recommenda ko. Parang Honda Pilot din ito. Pero Passport ito. Passport, hindi 3 hanay. 2 hanay lang. Medyo mas maikli, mas matulin, mas mabilis dahil pareho lang ang makina.
3.5 litro na V6. 300 kabayo ang lakas nito at may 9-speed na automatikong transmisyon. Mas kaunti ang paghahanap ng tamang gear at kadalasan nasa gitna ng power band. Hindi ito naghahanap ng gear. Mas matibay ito, mas maganda ang estilo at kasya sa mas maraming garahe. Oo, wala kang 3-row seating pero maganda pa rin at tama lang presyo sa mid to high 40s. Sa Pilot, mas maliit at maikli ito, pero pareho ang mekanikal na bahagi. Bakit mas mahal kaysa sa Pilot? Depende sa pag-setup mo. At maging tapat tayo, mas sporty talaga ang karanasan dito. Pareho ang lakas, pero mas magaan dalhin. Mas sporty talaga ang sasakyan na ito. Mas maganda ang pagliko. Mas maganda ang performance bilang sasakyan. Sabi namin, maikli ang buhay para sa boring na kotse, lalo na kung manual. Perpekto. Pero hanggang dumating ang panahon na, ayos na ang torque. Converter na 9-speed automatic transmission dito sa bagong Honda Passport. Kaya kung naghahanap ka at iniisip mong bumili ng bagong Honda, tandaan mo lang ito. Kung gusto mo ng mas sporty, kung gusto mo ng mas matibay, at malamang natatagal ng matagal na panahon, simulan mo nang mag-isip. Torque, converter, automatic o manual gearbox, isipin mo ang naturally aspirated. May ilan pa ring natitira sa 2 litro, pati 3 tuldok 5 litrong V6. Ang mga iyon ang mga drivetrain na pinakamatagal ang itatagal. At sa huli, matibay na brand ang Honda. Kasing ganda ba ito ng Lexus? Kasing ganda ba ito ng Toyota? Hindi ako sigurado. Hindi sila gawa sa Japan. Kaya napapaisip tuloy tayo tungkol dyan. Mag-comment lang kayo. Ipaalam ninyo sa akin kung alin ang bibilhin ninyo. Bibilhin mo ba ang alinman sa mga sasakyang ito o baka ibang brand pa? Gusto kong marinig ang opinyon ninyo. Siguraduhin panoorin ninyo ang video na yan dyan. Yan lang ang Toyota at Lexus na bibilhin ko. Sana magkita-kita ulit tayo mga kaibigan. Hanggang sa susunod, paalam.